What's up mga idol? So, successful yung pag-create natin ng connection. So, nakapag-create tayo ng student DB gamit yung connection natin na ginawa. Ngayon, pwede na tayo makapag-proceed para mag-develop or mag-write para sa ating back-end. So, gagamitin natin tong connection na to para maipag-communicate yung back-end natin into a database. Now, mag-create tayo dito ng file na students.file. So, mag-open lang yun ng isang file. And dito, i-import natin yung ginawa natin kaninang connection. So, para ma-import yan, no? Sabi mo lang from connection, which means from this file, no? From connection na file, import daw natin yung connection. Kaya kung papansin nyo, may nagsuggest na isang class, which is yung ginawa natin kaninang connection. Now, okay na yung pag-import natin ng connection. And then, ang susunod naman natin gagawin, mag-create tayo ng class para sa student. Since i-group natin yung data natin, no? So, i-group natin yung mga functions or methods sa loob ng class. Katulad lang din ng ginawa natin sa connection. Pero, take note din natin na kailangan natin mag-follow ng mga standard like yung naming convention natin, no? Kapag nag-create ako ng class, ang pina-follow kong pagpapangalan sa isang variable, sa isang function is yung Pascal case kapag class. For example, ito, no? Class students. Kung mapapansin nyo, yung unang character ng class students natin, no, is uppercase. So, ang tawag dito ay Pascal case. And then, kapag naman mag-create ako ng methods, pag sinabing methods, ito ay instance na isang class. So, ibig sabihin, function to nasa loob ng class. So, ang pina-follow ko naman dyan, ang naming convention is yung camel case. Pag sinabing camel case, no, so, define, for example, ay mag-create nga tayo ng student table, no. So, since camel case to, no, maliliit yung una, and then kapag may bagong word ako, no, create students, create student table, no, i-uppercase ko yung mga susunod na words, and then followed by lowercase. So, yan naman ay camel case. Now, pwede na tayo mag-perform dito ng SQL query. So, gawin lang natin with connection. So, basically, tinatawag ko lang dito yung connection. And then, pinapangalanan ko lang siyang cur. So, with connection as cur, ibig sabihin, pinangalanan ko yung connection na in-import natin as cur. Pwede na natin yan gamitin yung pinangalanan natin cur. Cur.execute, meaning magpa-perform tayo dito ng isang query. Take note din natin, no, pag nag-execute tayo, so string yung kailangan dyan, which is SQL command pala. Magpa-perform tayo ng SQL command, no? So, pwedeng select all from students. So, itong command na to, valid to, since, ayan, buo naman siya, no? Pero, ang hindi natin pwedeng gawin dito, let's say, for example, marami ka dyang command, no? So, mostly, ang gagawin natin, maraming nakaganyan. So, kaso, madedetermine to as string literal is unterminated. Ibig sabihin nun, kulang. So, pag sinabing terminated, dapat partner yan. So, kung merong single quotation, may single quotation dito. So, ang best way para magawa natin yan is dapat 6 yung single quotation, which is, ibig sabihin yan, multiple line. So, I hope na-gets nyo yung point ko lang. Now, since mag-create nga tayo ng table sa database students natin, ang pangalan ay students, no? So, sabihin lang natin dito, create table if not exist students.
So, basically, ang ibig sabihin lang nito, no? Mag-create daw tayo ng table kung hindi pa siya nag-exist. Pangalan ng table ay students. Now, dito, mag-create naman tayo ng mag-create tayo dito ng mga fields. So, gawa tayo ng fields dito, no? Ano yung mga fields? So, since gagawa tayo ng student records, no, information, no, na merong CRUD operation, no. So, kukunin natin yung 4 na mga fields. Unang-una is yung pangalan nila, course, email, and age. So, yun na yung kailangan natin kunin, no. So, pero bago yon, dapat magbigay rin pala tayo sa kanya ng unique ID. Para instead na mag-update tayo ng data nila, alam natin kung sino, paano natin sila isa-select using student ID nila. So, syempre, unang-una, student ID. Ito ay integer. Since unique to, dapat naka-primary key siya. Dapat may alam kayo basic sa SQL. Now, student name naman yung sunod natin kailangan field. And it is in form na text siya, no? Yung data type niyan is naka-text or string. And then, ito ay not null. Pag sinabing not null, hindi tatanggapin ng database natin ang query kapag wala siyang laman. Sunod naman ay student course. Ito ay naka-text din, not null as well. Yung susunod ay student underscore age, and pag sinabing age, edad, ito ay integer dapat, and also dapat not null siya. And lastly, student email, ito ay naka-text. So ayan, ganyan lang siya. And then after nyan, pag in-execute natin, kailangan magpapakita rin tayo dapat ng log. So basically, mag-print tayo ng log sa console. So sabihin lang natin, print success student created. Ayan. So ngayon, ganyan lang. So syempre, create student table to. So i-meaning mag-create ng table. Ngayon, pwede tayong mag student table created, no? Mali yung pagkakaano natin lahat. So, student table created. Yan yung ilalags natin. Now, pwede na natin i-run yung ating ginawang methods under ng class students, no? So, if name is equal to underscore name, then i-run natin by default yung student. And kung papansin, nag-suggest na yung class na student dot create student table. And then, hopefully, pag nira natin to, mag-create na yan ng one table dito. Also, napansin ko lang, no, may kulang pala tayo dito sa connection. No? Kailangan din pala natin magpasa ng exception sa loob ng exit. So, unang-una, kailangan natin ng exception exe underscore type, or ibig sabihin yan, exception type, exception underscore value or val, and then exception tracer back tb. Yan. Itong mga exception yan, may kita mo yan kapag nagkakaroon ng error. No? Kailangan i-handle kasi yan. So, hoping na ito ay gagana na. Balik tayo ng students.py and try natin ito i-run. Boom! Meron tayong error. So, basically yung error natin, no? File line 5. Sa line 5 daw. Ito. Error daw tayo. Type error, no? Type object does not support the context manager protocol, no? So, basically, ang kulang nung dyan, since function yan, no? Dapat may open and close parentheses. Now, i-try natin to i-run. Yan, papansin nyo, meron nag-logs na student table created. Meaning, nakapag-create na tayo ngayon ng isang
student table. Pag pumunta tayo ng students.tv and pinlik natin yung refresh, kung mapapansin mo, nagkaroon ng one table and ayan, yung tables natin is students. Meron tayong row, student ID, yung mga ginawa natin field kanina para mapakita natin. Ganyan siya. So, ayan. So, mamaya, mag-insert naman tayo ng data dito. Then, kapag nag-insert tayo, lalabas syempre. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin naman natin, mag-create tayo ngayon ng bagong method para naman sa insert data. So, mag-define ulit tayo. Define, insert, student. Singular kasi isa lang may password, no? Then, kailangan natin magpasa ng parameter dito, no? Ng arguments. So, una, kailangan niya natin ng student name, no? Student name, student course, student age, student underscore age, and student underscore name. So, ayan yung mga kailangan natin parameter para i-perform, no? And then, kailangan natin i-save sa isang variable. Ipapack natin siya. Paano ipack? Basically, copy lang natin itong mga pinagsusulat natin kanina parameter and paste natin sa data. Ibig sabihin, ang value na ngayon ng data is student name, student course, student age. Meron siyang order. Now, kanina, di ba, nag-execute tayo ng command. Dito, mag-execute tayo, no? With connection, huwag na kalimutan yung opening close parenthesis, no? As cur, and then tawagin natin si cur dot execute. Sobra tayo ng R dito. And then anin na single quotation, no? And then dito insert into tayo. Insert into. Ano yung insert natin, no? Kailangan lang natin itong i-insert. So, kailangan kasi natin malaman yung mga data fields, no? So, dito sa insert into, mga fields yung kailangan natin ilagay dyan. Ano yung mga fields? So, student name, course, age, email. Bakit natin in-skip yung ID? Since primary key, automatic na yan mag-a-assign ng ID dyan. Naka-auto-increment na yan. Kusa. Ngayon, kailangan natin specify student name. Since parehas naman yung mga pinaglagay natin pangalan dito, no? I-copy na lang natin to. Control-C, na space na rin yan dito. So, ayan, meron tayong instant na fields, no? So, mas maganda, i-follow nyo na lang para di kayo mahirapan. Ika-copy-paste nyo. Gayahin nyo na lang kung anong nandito sa field na to. Ngayon, kailangan naman natin magpasa ng value. So, values, opening close parenthesis, papasa daw tayo ng parameters dito, no? Cursor. So, mga question mark lang ito. Lalagay natin. Question mark, question mark, question mark. Although, pwede rin naman natin gamitin yung nakaganyan, no? Pwede natin nakaganyan. Kaso, pangit kasi yan, prone yan sa injection. So, best practice, dapat kuha tayo dito ng pamali, no? Panghalip, parang gano'n. And then dito, comma tayo. And then, yung representation nitong mga question mark, no? Kanina daw may ginawa tayong data. Dito natin yan ipapasa. So, data. So, itong unang question mark, ang representation niya is yung student name na variable, no? Na kanina. So, ito rin, student course, student name. So, ito yan ay i-eject or i-inject yan dito sa question mark. So, ganun lang siya gumagana. So, after nyan, syempre, ang kailangan naman natin gawin, mag-print tayo ng some logs, diba? So, sabihin lang natin dito, gamit tayo f-string, no? So, f-string. So, bago tayo mag-quotation, no? Type mo muna f. Ibig sabihin gagamit ng f-string. Ano yung purpose ng f-string, no? So, basically, pwede tayong implement or magpasa or magpakita ng Python variable, no? So, i-train natin. So, kapag nag-insert tayo, sabihin ng student, and then i-print natin yung pangalan ng student name. Student name
has been created. Ibig sabihin, created na daw yung ganyang student name. Ibig sabihin, successful na yung pag-create ng or pag-insert ng. Sabihin natin inserted. Hope ito ay gagana na. Ngayon, dito sa line 27 natin, no? O, i-run natin. Or mag-insert tayo ng data. So, tayo natin students.insert student. And then, yan, papansin nyo. Yan. Comma. Yan. Papansin nyo, meron ditong suggestion. No? Student name, students, no? Any, yan, blah, 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 blah. So, ang basically, kailangan lang natin dyan, magpapasa tayo ng mga parameter or ng arguments. So, student name, syempre, pangalan nyo. For example, Juan de la Cruz. Yun yung papasa na Juan de la Cruz. Yung susunod naman is yung, ayun, papansin nag-yellow naman yung course. Meaning sa course naman tayo magpapasa ng parameter, no? So, for example, BSIP. And then, sa student email, lalagay naman natin dyan is 1@gmail.com, for example, no? And then, sorry, age muna pala, no? So, dito, age. Example, siya ay 12 years old. Or sabihin natin 21. Save lang natin yan. And, hoping na mag-i-insert na to, no? Pag in-execute natin tong code na to, so, syempre, kahit ito, hindi na natin kailangan i-comment na lang muna natin, no? Kasi nakapag-create naman na tayo ng table, eh. Magkakaroon tayo ng isang data dito, which is yung 1 nila post. Now, i-try natin itong i-run. Boom! Meron tayong error. I-error natin dito, no? SQLite 3 operational error. Near. So, meron tayo ditong error. O, balikan natin, no? Insert into student. Tama naman. Data. Which is tama rin naman, no? Insert into students. So, ayan, check lang natin. Okay, may kulang tayo, no? Insert into students. Yung pangalan ng table natin. Yung pangalan ng table natin, students. Kulang tayo dun ng isang command, no? Yan, papansin nyo, student Juan de la Cruz, nag-print yung pinasa nating Juan de la Cruz. Kasi, dito sa line 25, na sabi na, student, tas insert doon natin yung pangalan. Has been inserted. Student Juan de la Cruz has been inserted. Ibig sabihin, na-insert na yung dito. Now, i-check lang natin yung DB natin kung pumasok siya. So, by default, hindi naman yung automatic refresh, diba? I-refresh lang natin. Mapapansin mo, ayan, pumasok na siya. Ayan. Ayan, pumasok na Juan de la Cruz BSIP, age 21. So, basically, ganyan lang yan. Ngayon, successful na yung pag-create natin. So, yun lang. Susunod na video natin, ituturo ko naman kung paano mag-view or mag-update or mag-delete ng data. So, yun lang.